Kamusta? Welcome sa Recap PH, kung saan nagre-recap tayo ng mga paborito nating manhwa, manhwa, at manga. Samahan niyo akong magbalik tanaw sa mga astig na pangyayari sa mundo ng comics, at tumuklas ng mga bago nating magiging paborito. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang una at updated sa mga bagong video. Simulan na natin. Masyadong malalim ang konsentrasyon ng binata kaya't hindi na nito napansin ang nangyayari sa paligid. Pero bago pa man tuluyang tumama ang atake ng dalagang shaman sa ating bida, ay mabilis itong sinalag ng demonyong monghe. Ngunit hindi rito natatapos ang pag-atake ng shaman, dahil sa bawat segundong lumilipas ay mas lalong lumalakas ang kapangyarihan nito, at ilang sandali pa ay hindi na ito kinaya ng demonyong monghe, kaya't tumilapon ito hanggang sa kabilang dulo ng silid. Mabilis namang naunawaan ng babaeng espiritu na isang araw itong kontrang pag-atake, dahil ang demonyong monghe mismo ang orihinal na may-ari ng kapangyarihang ito. Ang kontrang pag-atake ay isa sa mga salamangka na ginagamit ng mataas na uri ng shaman, na may kakayahang ibalik sa may-ari ang kaparehong pag-atake sa mas malakas na puwersa. Sa bawat saksak ng babaeng shaman sa bangkay ni Miyusin, ay siya ring patuloy na paglakas ng kontrang pag-atake, bagamat napansin na ito ng demonyong monghe ay wala siyang magawa dahil masyadong malakas ang kapangyarihan ng babaeng shaman. Sa pagpapatuloy ng salamangka laban sa binata, ay humantong na sa puntong hindi na kayang pigilan pa ng demonyong monghe ang mga ito, at unti-unti nang napupunta sa direksyon ng binata ang kontrang pag-atake. Pero nakapikit pa rin ang binata na nasa malalim na konsentrasyon, at walang malay sa maaaring mangyari kapag tuluyan na siyang tinamaan ng salamangka. Samantalang nangyayari ito sa panig ng binata, masayang-masaya naman si Lady Sok habang iniisip kung ano na ang kalagayan ng ikatlong Young Master, matapos masaksihan ang sunod-sunod na pag-ataking ginawa ng dalagang shaman. Ilang sandali pa ang lumipas ay tumulong na rin ang babaeng espiritu na labanan ang salamangka para protektahan ang katawan ng ating bida, at mabilis na naglaho ang mga kamay na papalapit sa binata sa lakas ng kapangyarihan nito. Labis ang inis ng babaeng espiritu dahil malapit na nga raw matapos ni Zeng ang kanyang ginagawa, na siyang magpapalaya sa babaeng espiritu mula sa pagkakatali sa binata, at hindi siya makakapayag na maudlot ito dahil sa pakikialam ng dalagang shaman. Kaya't muli siyang naglunsad ng isang malakas na pag-atake at sa pagkakataong ito, ay tagumpay na naprotektahan ng babaeng espiritu ang katawan ng binata, matapos talunin ang kontrang pag-atake ng dalagang shaman. Bukod pa rito, pinabalik din ni Asher Ghost ang salamangka na ginamit ng shaman, na siya namang mabilis na naramdaman ng dalaga at tumilapon siya kasama ng katawan ni Miyusin. Hindi naman makapaniwala ang dalaga na nagawang ibalik ng kalaban ang kontrang pag-atake, at sinabi sa sariling hindi raw ito isang simpleng mataas na uri lang ng masamang espiritu gaya ng demonyong monghe. Nakasisiguro ang shaman na isang Asher Ghost o mas mataas pa ang kanyang kalaban, at samantalang tinitignan ni Lady Sok ang kalagayan niya, ay sinabi nitong kakailanganin niya ng karagdagang bayad mula sa kanila para ipagpatuloy ang hiling na iligpit si Gyung-hoon. Hindi naman nagustuhan ni Lady Sok ang mga sinabi ng dalagang shaman, at mabilis na nagtanong kung bakit kailangan niyang dagdagan ang kanyang ibabayad. Sumagot naman ang babae na tama nga raw ang kanilang narinig, at sinabing kailangang doblehin ni Lady Sok ang bayad sa kanya, na siya namang mabilis na tinutulan ng escort dahil hindi nga raw makatarungan ang hinihingi ng shaman. Nagpaliwanag naman ang dalaga na malaki raw ang pinagbago ng sitwasyon, kaya't kailangan niyang tumanggap ng mas malaki dahil kailangan niya ng isugal ang kanyang buhay kung gusto pa nilang magpatuloy. Nang tanungin ni Lady Sok ang dalaga kung anong klaseng panganib ang hinaharap nila, ay sumagot ang shaman na higit na mas nakamamatay ang masamang espiritu na kanya nakalaban, at maitutulad nga raw sa isang kalamidad ang pinsalang kayang gawin nito. Dagdag pa ng dalaga, karamihan daw sa mga shaman ay hindi kayang labanan ng ganito kalakas na masamang espiritu, maliban na kung kapareho niya ang abilidad nila. Sandaling pinag-isipan ni Lady Sok ang mga sinabi ng dalagang shaman, at maya-maya pa ay nagpas siyang pumayag sa karagdagang bayad na hinihingi nito. Hindi na nakatutol pa ang escort ni Lady Sok, dahil buo na ang desisyon ng kanyang amo na iligpit si Gyung-hoon, kaya't kailangan daw na may siguradong paraan ang shaman para tapusin ang binata. Buong pagmamalaki namang ipinaliwanag ng dalaga,
na tulad ng masasamang espiritu na may iba't ibang level ng kapangyarihan, ay may kaparehong magkakaibang level din ang puwersa ng mga shaman na tulad niya. Isa-isang binanggit ng dalaga ang nasabing mga level sa kapangyarihan ng shaman, at muli nitong pinaalala kay Lady Sok na mas malakas siya kay Miyusin, sapagkat 2 level na mas mataas ang kanyang kapangyarihan kumpara sa matanda. Pagkatapos alisin ng dalagang shaman ang balabal na nakabalot sa kanyang katawan, ay dito na nalaman ni Lady Sok na mas bata pa ang itsura nito kaysa sa kanyang inaasahan. Maya-maya pa ay nanlaki ang mga mata ni Lady Sok at kanyang escort sa sumunod nilang nakita, kasabay ng pagbubunyag ng dalaga na isa siya sa 3 natatanging shaman sa kanilang organisasyon, na may kakayahang makontrol ang maalamat na nilalang na kilala sa tawag na Dukebi. Habang naglalakad palabas sa silid ang dalagang shaman, bago niya tuluyang iwan ang 2 babae para iligpit ang 3 young master, ay nangako ito sa kanila na gagawin niya ang lahat para tapusin ang binata. Sa kaparehong sandali, sa kinaroroonan ng binata ay tuloy pa rin ito sa pagtatangkang gumawa ng imbakan ng ki, habang tahimik na pinapanood ng babaeng espiritu. Hindi pa rin ito kampante sa sitwasyon, dahil sa oras nga raw na tamaan ng isang kontrang pag-atake ang binata, samantalang nagsasanay ito ay siguradong agad niyang ikamamatay, at mawawala ang kanyang oportunidad na makalaya. Ilang sandali pa ay biglang natawag ang pansin ng babaeng espiritu, nang sabay na maramdaman ang regular na ki at ang ki ng kamatayan mula sa binata, na siyang nag-iwan ng malaking tanong sa kanyang isipan kung paano ito naging posible, gayong nabubuhay pa ang ating bida. Dagdag pa ng babaeng espiritu ay walang araw na lumipas na hindi siya namangha sa binata, dahil hindi nga lang nito nagawa ang ritual ng pagbibigkis, nakuha rin niyang mapaikot ang ki sa kanyang katawan kahit walang masyadong nalalaman dito. Pero ang mas nakakagulat daw sa lahat ay ang kakayahan ng binata na makakuha ng ki ng kamatayan, samantalang ito ay nabubuhay pa. Hindi nga raw niya gustong aminin sa kanyang sariling pero habang tumatagal, ay nagkakaroon na ng interes ang babaeng espiritu sa binata. Ilang sandali pa ay natapos na ang ating bida sa pagpapaikot ng pabaliktad sa ki ng kamatayan, at gaya nga raw ng inaasahan niya, tama ang kanyang naging desisyon na gawin ng pabaliktad ang pagpapaikot sa misteryosong enerhiya, dahil hindi tulad ng regular na ki, ay hindi ito naglalaho, bagamat hindi siya nakabuo ng imbakan dahil sa kakulangan nito. Sa sobrang pagkabigla ng babaeng espiritu sa kanyang nasaksihan, ay hindi na nito napigilan na tanungin ang ating bida kung isa ba talaga siyang tunay na tao, dahil hindi nga raw dapat ito posible para sa kahit kaninong taong nabubuhay. Hindi naman lubusang naintindihan ng binata ang ibig sabihin ng babaeng espiritu, pero hindi niya na ito inusisa at maya-maya pa ay nagtanong kung bakit magulo ang silid. Bukod pa rito, tila pagod na pagod daw ang demonyong monghe, habang si escort siya naman ay walang malay na nakahiga sa sahig. Mabilis na nagmaang-maangan ang babaeng espiritu tungkol sa ginawa niya sa escort, pero ilang sandali pa ay tila ba nagising na ang diwa ng demonyong monghe nang makita ang binata, at mabilis nitong sinabi sa ating bida ang mga nangyari. Pinagtatadyakan ng babaeng espiritu ang traidor na monghe, at sinabing kasabwat din daw siya sa planong hayaan ang binatang mamatay sa komplikasyon. Nang sabihin ng binata na wala talagang pinapalagpas na pagkakataon ng babaeng espiritu, ay mabilis itong sumagot na iniligtas niya ang binata sa salamangka ng isang shaman. Gusto pa sanang alamin ni Zeng ang tungkol sa kontrang pag-atake na binanggit ng babaeng espiritu, pero sabay-sabay silang natigilan ng maramdaman ang isang kakaibang enerhiya na unti-unting lumalapit. Mabilis na tinanong ng binata kung ano ang bagay na naramdaman nila, at ayon sa babaeng espiritu ay isang nakakainis na bagay nga raw ang papunta sa kanilang lokasyon, at sinabing nasisiraan na raw ng ulo ang kung sino mang nakaisip na gawing taga-sunod ang ganitong klase ng halimaw. Mga nilalang na karaniwang makikita sa bundok ng Yuye, Dukebi ang tawag sa hindi mabilang na dami ng mga insektong may matitibay na mga pangangatawan, ang unti-unting pumapasok sa silid ng binata. Nagpatuloy ang babaeng shaman sa pagpapaliwanag, na para nga daw sa mga nilalang na naninirahan sa kagubatan ay espiritu ng kabundukan ang katawagan, at espiritu ng karagatan naman ang tawag sa mga naninirahan sa dagat. Sa mga nakalipas na panahon, ang mga nilalang na nagdadala ng sakuna sa mundo ay tinatawag na Dukebi, at isa sa mga ito ay ang espiritong tagasunod ng babaeng shaman na kilala sa tawag na sumpa ng kabundukan. Ang nilalang na ito ay may itsurang gaya ng sa mga ibon, pero nagtataglay ng mga buntot na ahas. May kakayahan din itong tumawag at magpasunod ng mga insekto upang magdala ng sakuna,
kaya't itinuturing ito na isa sa pinakamapanganib at nakamamatay na halimaw. Naunang pinaalis ng babaeng shaman ang kanyang tagasunod na espiritu patungo sa lokasyon ng binata, at habang naglalakad palayo ay sinabing hindi nga raw magkakaibigan ang tingin ng mga shaman sa isa't isa, dahil tila nakikipaglaro sila sa kamatayan at maaaring bawian ng buhay anumang oras. Hindi raw malungkot ang babaeng shaman na namatay ang kanyang kasamahan, pero hindi rin kaaya-aya para sa kanya na makitang patay ang isang pamilyar na tao, sa kamay ng isang masamang espiritu. Maya-maya pa ay naglabasan na ang hindi mabilang sa dami ng iba't ibang uri ng insekto, na lumilipad at gumagapang sa magkabilang panig ng dalagang shaman. Isa lang ang misyon ng mga nilalang na ito, at iyon ay gawing pagkain ng ikatlong young master ng sekta na si Mok Gyung-un. Makalipas ang ilang sandali, sa dako ng binata, ay nangangambang pinagmamasdan ng ating bida ang mga insekto na unti-unting pumapasok sa kanyang silid. Agad na ginising ng binata ang kanyang escort na mahimbing pa ring natutulog, at nang magising ito ay mabilis na napansin ang mga gumagapang sa paligid, at tinanong sa kanyang amo kung ano ang mga bagay na nakapalibot sa kanila. Lubhang mapanganib nga raw ang mga insektong nakapaligid, kaya't pinakiusapan ng binata ang escort na tumulong sa pagpatay sa mga ito. Ilang saglit pa ay nakaramdam na ng matinding pananakit sa kanyang kanang kamay ang escort, at nakita niya ang mga marka na galing sa kagat ng mga mapanganib na insekto, kaya't mabilis itong inutusan ng binata na protektahan ang sarili gamit ang kanyang ki. Dagdag pa ng binata, bagamat maliliit lang ang mga insekto, ay hindi nila ito pwedeng hamakin dahil maaari nga raw silang maging pagkain sa sobrang dami ng mga ito. Nakangiti naman ang babaeng espiritu habang tinatanong ang binata kung ano ang balak nitong gawin para makaligtas, dahil kung hindi nga raw siya mabilis na makakaisip ng paraan, ay magiging pagkain talaga silang dalawa. Tama nga raw ang sinabi ng babaeng espiritu kaya't nakiusap ang binata kung maaari daw siyang tulungan nito, at nang tumanggi ang espiritu na gawin ang hiling ng binata, ay muli nitong pinaalala sa babae na magkarugtong ang kanilang mga buhay. Mabilis namang sumagot ang babaeng espiritu habang nakangiti, na kung ibibigay raw ng binata ang kanyang kaluluwa ay bibigyang pansin niya ang pakiusap ng binata, dahil dito'y sumuko na ang ating bida at sinabing sabay-sabay na lang silang mamatay. Maya-maya pa ay muling nagsalita ang babaeng espiritu, at tinanong ang binata kung gusto nitong makipagpustahan sa kanya. Kapag hindi raw nakagawa ng paraan ang binata na makaligtas laban sa dalagang shaman, habang nasa bingit na siya ng kamatayan ay kailangan daw ibigay niya na lang ang kanyang kaluluwa sa babaeng espiritu, dahil mamamatay rin naman siya. Pero kung malalagpasan ng binata ang pagsubok at makakaligtas gamit ang kanyang sariling lakas, ay tutulungan na siya ng babaeng espiritu sa lahat ng bagay simula ngayon. Masayang-masaya naman ang ating bida sa kanyang mga narinig, sabay sagot sa babaeng espiritu na wag nitong kakalimutan ang kanyang mga sinabi, habang pinupuksa ang isang insekto. Nagulat naman ang binata nang magsisigaw ang kanyang escort, dahil masyado na nga raw maraming insekto ang nakapasok sa silid at ngayon ay unti-unti nang umaakyat sa kama. Nang tanungin ng escort ang binata kung ano ang dapat nilang gawin, ay sumagot naman ito na ihanap siya ng bagay na maaaring sunugin, dahil gagawa siya ng malaking sunog para maitaboy ang mga insekto. Kung susunugan niya nga raw ang silid gamit ang lampara na malapit sa kinauupuan ng babaeng espiritu, ay walang magagawa ang mga insekto kahit gaano pa sila kadami. Walang ideya ang escort kung paano makukuha ng binata ang kailangan niya, gayong masyado itong malayo mula sa kanilang kinaroroonan, pero maya-maya pa ay ginamit ng binata ang ritual ng pagbibigkis para makuha ang lampara. Nagulat naman ang escort nang hatakin ng binata papunta sa kanya ang lampara na may ilang hakbang ang layo sa kanila, at mabilis nitong tinanong sa binata kung paano raw niya ito nagawa, pero hindi na ito sinagot ng binata dahil wala na raw silang masyadong oras. Habang sinisilaban ng ating bida ang isang maliit na tela para mag-umpisa ng sunog, ay tinanong nito sa kanyang sarili kung sino ang may kagagawan ng mga nangyayari, dahil kakaunti nga raw ang nakakaalam ng tungkol sa mga shaman at mga tagasunod nitong espiritu. Maya-maya pa ay naisip na ng binata na si Lady Sok ang may pakana ng lahat ng ito, at siguradong may isang malakas na shaman din daw sa tabi ng ginang. Dagdag pa niya, sa sandaling magkaroon daw ng kaguluhan dahil sa sunog na kanyang gagawin, ay mabilis niyang hahanapin at papatayin ang tao sa likod ng mga nangyayari. Pero mabilis ding nasira ang kanilang plano nang umatake ang mga insekto para patayin ang apoy sa sinusunog na tela ng dalawa.
Hindi nga raw basta na lang manunood ng dalagang shaman na gawin ng binata ang kanyang binabalak, at nagsasayang lang daw ng oras ang binata kung iniisip nitong makakatakas pa siya sa pagkakataong ito. Ang kanang mata ng dalagang shaman, o mas kilala sa tawag na puting mata, ay may kakayahang makita ang mundo ng ki, kaya't kahit ano pa man daw ang binabalak na gawin ng binata ay hindi niya ito maitatago sa kanya. Nang marating ng dalagang shaman ang kinaroroonan ng binata at ng kanyang escort, bagamat nakaharang ang pader ng silid sa harapan niya, ay malinaw nitong nakikita ang mga nangyayari sa loob ng silid, gamit ang makapangyarihang mata na tinataglay. Maya-maya pa ay inutusan na ng dalagang shaman ang kanyang tagasunod na espiritu na sirain ang pader sa pagitan nila ni Mok Byung-hun, na siyang labis na ikinabigla ng binata at ng escort. Nakangiting binati ni Zeng ang dalagang shaman, habang ang demonyong monghe ay mabilis na pumunta sa likuran nito para umatake. Pero maging ang demonyong espiritu ay walang nagawa sa lakas ng kapangyarihan taglay ng shaman, at habang nakadapa ang monghe sa kanyang harapan ay sinabi nito na walang magagawa ang dalawa laban sa kanya, dahil nakikita niya ang lahat ng bagay. Samantalang nagpapaliwanag ang dalagang shaman ay agad na kumuha ng patalim si Escort Chan mula sa kanyang likuran, pero mabilis din itong napigilan bago pa man niya ito maihagis, nang patamaan siya ng isang papel na talisman ng shaman, na kanina pang nakikita ang binabalak niyang gawin. Ilang sandali pa ay muling inutusan ng dalagang shaman ang kanyang tagasunod na espiritu, na patayin ang binata sa harapan niya. Habang hinihintay ang pag-atake na galing sa shaman, ay nasalo naman ng ating bida ang patalim na nabitawan ni Escort Chan kanina, at mabilis itong naghanda para labanan ang nakamamatay na nilalang. Pero mas malakas sa inasahan ng binata ang kapangyarihan ng shaman, at tuluyan nang ang nilamon ng napakaraming insekto ang ating bida. Nang mapansing hindi na gumagalaw ang binata sa sobrang dami ng insektong nakapaligid sa katawan niya, ay hiniling ng dalagang shaman na tahimik na sana itong magpahinga sa walang katapusang panaginip. At dito muna natin panandali ang tatapusin ang ating video. Maraming salamat sa panunood hanggang huli. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pang kabanata ng ating serye. Hanggang sa susunod na video.